Bago ang lahat, ito yung mga NBA players na posibleng mawala for next season sa NBA. Either wala nang makuhang contract, personal na umalis, nag-retire, or puwersahang magre-retire sa NBA. Ang unang player dyan, yung kinuha pabalik ng NBA dahil dinakdakan si Lebron sa Olympics, si Guerson Yabusele. Kaya mas maganda pa rin talaga maglaro sa FIBA baka may badakdakan ka pa dun. Ang daming pinagdaanan ng Philadelphia para makuha lang si Yabusele, andun pa na buyout nila ang kontrata niya sa Real Madrid para lang makapaglaro sa NBA ulit. Originally, number 16 pick ng Boston noong 2016 itong si Yabusele at nakabalik lang din sa NBA noong 2024 kung saan naglaro siya sa Sixers. Nakapag-average siya ng 11.6 rebounds, 2 assists, 50 and 38% sa loob ng 70 games. After ng isang season, pinakawalan din siya at lumipat naman ng Knicks. Sa technicality, para sa 2026 na champion na Knicks, merong championship ring din dapat si Yabusele. Pero depende kung bibigyan siya ng Knicks. Nakalaro siya ng 41 games sa Knicks na merong 2 points, 3 rebounds at 9 minutes. Na-trade siya papuntang Bulls na meron namang siyang 10 points, 5 rebounds, 40 and 38% sa loob ng 25 minutes. Decent numbers pa rin naman ang binibigay na Yabusele kapag nabibigyan din siya ng minuto. Personal siyang umalis ng NBA para maglaro sa Europe, particular sa Greece. Naapektuhan kasi yung time niya na naglaro siya sa Knicks. Teka, parang mali. Nakapag-decide kasi siya na umalis na ulit ng NBA after niyang maglaro ng Knicks. Dahil nga halos 38 minutes ang nilalaro ng starting unit at hindi alam kung sino ang makakakuha ng another 26 minutes bukod kay Mitchell Robinson. Doon na kasi nagka-idea na umalis na ng NBA si Yabusele dahil hindi na siya mabibigyan ng minuto tulad ng dati. Doon na siya nakapag-isip na bumalik na talaga ng Europe bago siya matrade papuntang Bulls. Yung iba mapapakinabangan pa siya kaso undersized power forward si Yabusele na may height na 6'7". Isa sa mga notable free agent pa rin pero based nga sa kanya hindi na siya makakakuha ng decent minutes sa isang contender na team. Si Jonas Valanciunas naman talagang umalis na sa NBA since last season pa. Si Jonas Valanciunas naman umalis na rin ng NBA. Nag-average siya last season sa Nuggets ng 8 points, 5 rebounds, 1 assist, 58 and 31% sa loob ng 13 minutes. Kung tumaas-taas pa ang minuto niya, baka tumaas din ng production. May mga teams pa rin naman na interesado kay Valanciunas bago siya umalis ng NBA. Winave din kasi siya ng Nuggets this offseason dahil na din sa tax restriction or tax apron. Mas pinili ni Valanciunas ang Europe kasi ito rin naman ang gusto niya. Umuwi since last season pa. Halos pinilit lang din siya noon ng Nuggets na maglaro pa ng isang season para kay Nikola Jokic. Ang role din niya sa NBA pababa ng pababa, hindi na tulad dati. At sa financial aspect, based sa agent niya, mas mataas ang makukuha niya or take home pay kung si Valanciunas ay maglalaro sa Europe kumpara sa NBA. Kahit kasi makapirma si Valanciunas ng 4 million to 5 million kada taon, kahit makapirma si Valanciunas ng 4 to 5 million kada taon, mas malaki pa rin ang magiging take home pay niya kung pipirma siya sa Europe ng 2.5 million kada season. Mas maikli kasi ang season sa Europe kaysa NBA. Mas konti lang din ang kaltas dito sa Europe kumpara naman sa US. At meron din mga player na tinataksan na sa US tapos may tax pa sa bansa nila. Kaya tinawag ng agent ni Valanciunas na better na lang maglaro sa Europe kesa sa NBA since gusto na rin naman kasing umuwi ni Valanciunas. Si Cam Thomas naman hindi pa alam kung makakabalik sa NBA ulit. Free agent pa rin siya ngayon at walang report na may team na may interest sa kanya. Since March, binitawan na talaga siya ng Bucks at walang team ang gustong kumuha sa kanya papasok din sa next season. Masakit pa nun, ginawa pa siyang sample ng mga analyst na wag gayahin. Tulad ngayon may mga player gaya ni Peyton Watson at Jalen Duren na nagmamalaki na gustong kunin ang qualifying offer dahil nga hindi ibigay yung gusto nilang kontrata. Ganito yung ginawa ni Cam Thomas last season. Papatunayan daw niya na karapat dapat siyang makakuha ng contract. So nabasa ko lang din sa mga article ng Nuggets kung si Peyton Watson ay nag-iisip na kunin ang qualifying offer, tingnan niya muna kung ano ang nangyari kay Cam Thomas. Yung ginawa niya kasi yung pinaka-disaster. 30 million sa loob ng 2 taon ang inoffer ng Nets, hindi niya kinuha. Sana secure pa siya until 2027. Kaya si Kuminga kailangan mag-isip-isip na rin kung itutuloy niya yung mga demand niya. Sa ngayon kasi, naapektuhan si Cam Thomas na hindi makakuha ng kontrata dahil malamang na blackball na siya sa NBA.
Ito yung tinatawag nilang unofficially nakaban. Parang nangyari dati kay DeMarcus Cousins, walang team ang gustong kumuha sa kanya. Hindi naman siya nakaban nun pero tinawag na naka-black ball. Mas gugustuhin pa ng isang player na officially nakaban siya sa NBA kesa i-black ball siya para hindi na umasa. Dahil yon sa nangyari sa Milwaukee Bucks, excited pa naman siya doon nang pumirma ng kontrata. Publicly sinabi niyang kinukuha siya ng Golden State kaso hindi siya kinuha dahil ibabangko lang siya. Nakapaglaro naman siya na maganda sa Milwaukee Bucks ng ilang games pero noong mga sumunod binabangko na siya. Base kay Doc Rivers, yung sinabi kasi niya doon na tumatak talaga para kay Cam Thomas, ayaw kumuha ng role para sa team. Wala siya di umanong magagawa na tinawag na si Cam Thomas sa mga forum na introvert na isolation player kaya hindi siya namamasa. Base pa sa stats, kapag laging nasa loob ng court si Cam Thomas kahit nakakascore pa siya, -12 ang naging rating ng isang team or isang lineup. Kaya dati yung tanong ni KD, bakit daw si Cam Thomas hindi i-build sa kanya yung system ng Nets? Dahil hindi system player si Cam Thomas, tulad ng sinabi rin dati or patama ni Coach Doc Rivers na kahit umiscore si Cam Thomas ng malaki, hindi magta-translate sa panalo yung ginagawa niya. Bukod pa doon, tinatawag din siyang defensive liability at meron ding mga injury. Si Kyle Lowry naman, official nang nag-retire sa NBA by July 7 pero pumirma siya ng one-day ceremonial contract sa Raptors. Tapos na yung nasa 20 years career niya, kasama pa doon na posible siyang makapaglaro ng isang game para lang officially sa Raptors talaga siya mag-retire. Base pa doon, andun din ang possibility na i-retire na next season ang jersey niya sa Toronto Raptors or jersey numbers niya. Sa Sixers, nanggaling itong si Lowry bago siya mag-retire. Naglaro siya ng 3 taon. Kasama din ni Lowry doon si Eric Gordon na isa sa mga 3-point shooting guard na nakapaglaro ng 2 season din sa Philadelphia pero binabangko na lang din. Noong 2026 season, na-trade siya papuntang Memphis. At ang ginawa ng team, winave din siya at wala ng team ang nag-pick dito kay Gordon. Si Lowry at si Gordon po retirement na kasi dahil going 38 to 40 years old na rin naman. Pero si Lonzo after makabalik ng mahigit 2 taon dahil nga sa kanyang injury, nakapaglaro pa naman siya sa Bulls at pinapirma pa ng kontrata bago napunta ng Cleveland noong 2026. Sa 3 nakaraang taon nakapaglaro si Lonzo, tig 35 games siya per season. Sa Cavaliers, nag-average pa siya ng 4 points, 4 rebounds, 4 assists, 1 steal, 30 and 27% sa loob ng 21 minutes. Tinawag kasi siyang non-efficient player na naglaro sa Cleveland na tinrade din papuntang Jazz ng deadline. Parehong araw, winave siya ng Jazz. May mga teams na interesado kay Lonzo, particular yung mga team na kayang pumasok ng playoffs lalo na ang Nuggets at Golden State. Hindi natuloy yung pagkuha ng mga teams dito kay Lonzo dahil merong isang report. Mga ilang linggo na lang din bago matapos ang off-season, papasok ng training camp, may mga teams na kailangan pa ng point guard. Pero based sa mga insider, hesitant nang kunin ng mga teams si Lonzo hindi dahil sa efficiency niya kundi sa medical history. Pwede na kasing mag-force retirement itong si Lonzo. Going 29 years old na si Lonzo at kahit sinabing nakarecover na siya sa injury, hindi na magiging maganda ang lalaroin niya dahil sa naging injury niya sa tuhod. Ang chances na lang ulit makapaglaro talaga ni Lonzo kung maglalaro siya sa ibang bansa at kung maibabalik ulit niya yung dating form or healthy ulit na player. Parang naging katulad niya si Brandon Roy. Kasi nga dati si Brandon Roy nagkaroon ng injury sa tuhod ng ilang beses hanggang maubos yung cartilage. Si Lonzo nagawan pa ng paraan yon pero hindi na naibalik yung dating form niya. Sinama ko naman si Tanasi sa thumbnail dahil kawawa naman, iniwan na nga ni Giannis, walang team ang gustong kumuha sa kanya sa NBA, wala ding report kung meron team ang interesado sa kanya sa Europe.